Kita po natin yung ginagawa ni Lord sa buhay ng isang tao. Pag hinayaan po natin ang Panginoon na gawin yun. Amen? Tama po ba? Ang kapangyarihan po ng Panginoong Jesucristo ay naglilinis. Amen? Pero ang dami rin pong sabon sa buong mundo, di ba? Pero ang sabon, kahit marami ang sabon, available ang sabon, pero pag hindi mo to na-acquire, wala kang sabon at hindi mo to ginamit, kahit kaya ka linisin ng sabon, madumi ka pa din. No? So ganun din po ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan po atin pong tanggapin yun. Kailangan po natin yun na alamin, pag-aralan. Paano ko ba ilalapat sa buhay ko ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus? Marami rin pong gumugupit, barbero sa buong mundo, tama? Pero makakakita pa rin po kayo ng mga taong grasa na ang buhok talagang tumigas na, di ba? Kasi kailangan mo rin pumunta doon sa barber shop para magpagupit. Makakita po kayo na may Diyos naman, pero ba't may napapahamak na pamilya? Bakit may nawawasak na kinabukasan? Meron naman daw Diyos. Alam niyo bakit? Kasi nga po, baka hindi pa sila kumikilala. Baka hindi pa nila nalalapitan talaga ang Diyos. Baka meron lang sila ay mga set ng rules na sinusundan. Yan po ay mga religious na mga rules. Meron lang silang form of godliness. But they are not experiencing the power. Sabi mo sa katabi mo, power ni Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang power ni Lord, available yan sa'yo to transform you. Baguhin ka, palayain ka sa addiction, palayain ka sa kulungan ng madilim na buhay na maraming tinatago, buhay na wala sa kabanalan. Power, kapangyarihan para makalaya po tayo sa galit, sa sama ng loob, tayo po ay mahil sa naranasan po nating trauma, naranasan po nating pananamantala sa atin. Nung tayo po ay nasa murang edad pa lamang, for example, makapangyarihan po ang dugo ni Jesus para po ayusin tayo. Pero kailangan po matutunan natin paano ipahid ang sabon. Paano gamitin ang sabon para tayo luminis. Kailangan po natin pumunta sa barber shop para magpagupit talaga at magpaayos ng ating buhok. Available po ang sabon. Available po ang barber shop. Ganon din po ang banal na dugo ni Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos available. Pero nasa sa'yo yun kung lalapit ka, kung bubuksan mo ang puso mo, ang buhay mo, kung papabago mo ang isipan mo, kung papabago mo yung mindset mo sa salita ng Diyos. Yun po ang sikreto. Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayo. Tayo po ay babasa sa banal na kasulatan sa Book of Isaiah, chapter 40, verse 31. Isang talata po ito sa Biblia. Basahin po natin sa Amplified Version. English po ito, one verse. Isang talata po. We stand because we respect and honor the Word of God. Let us read. 1, 2, ready, begin. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles, rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Palakpakan po natin ang mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, bawat isa. Sabihin po natin ngayon, let us close our eyes, bow our head. Sabihin po natin sa Diyos, Panginoong Hesus, hinihingi ko po na maintindihan ko ay inyong mga salita sa tulong po ng banal na Espiritu. Itong aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakapo na po tayo. Sabi mo sa katabi mo, do not grow tired. As years goes by, as days and weeks goes by, sana po hindi ka nag-grow tired. Dapat nag-grow ka talaga na blooming. Sabi mo sa katabi mo, blooming ka dapat. Dapat as you grow blooming. Nag-glow ka dapat, You glow up. Hindi po dapat ganito, Dapat hindi po tayo
nag-grow tired. Not growing tired. Are you tired? Talamig tayo mo, are you tired? No? Are you hurt and broken within? Yan. So alam niyo po, ang Panginoon po ay available. But we must learn His words. No, we must receive and believe. We must let the Word of God change our mentality. Change how we think. No po? Baguhin po yung paraan ng ating pag-iisip. Yan po yung dapat po nating hayaan sa Panginoon. Kagaya po ng Romans chapter 12, verse 2. No? Sabi po doon, let God transform you into a new person. Ha? Sabi mo sa tabi mo, may ipopogi, may igaganda ka pa, kaibigan. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, may igaganda, may ipopogi ka pa. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang mukha mo. Yan. Sabi mo sa kanya, hindi lang mukha mo. Okay? No, yung buhay po natin, no? May i-grow po tayo. Sino po dito naniwala ka, mas matindi pa ang ipaparanas ni Lord na magandang buhay sa'yo? Come on, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos, no? Mas magandang mga experiences, mas better memories. Sabi mo, better memories. No? The good days are not behind you. No? The good days are not the old days. The good days are upcoming. Sabi mo sa tabi mo, paparating pa lang. So kung natuwa ka na sa ginagawa ni Lord, nagsisimula pa lang ang Panginoon. Amen? No, tip of the iceberg pa lang ho yan. Amen? No? Pero paano po ito mararanasan? No, Romans 12 verse 2, let God transform you into a new person. Because only the new person can experience the new level. Only the new person can go to the new level. Hindi next level, new. Sabi mo sa tabi mo, new. Ibig sabihin ng new, something na hindi mo pa na-imagine. Something na hindi mo nga naipag-pray, masyado kang shy type pa nga sa prayer mo. Masyado ka pang pa-demure no, sa prayer mo. Masyado ka pang pa-false humble sa prayer mo, di ba? No? Pero greater is He, no po, na may gagawing matindi sa iyong buhay. Amen? Because God is great. Amen? Sabi mo, God is great. Come on, can you say that? God is great. Isa pa nga po, sabi natin, God is great. No, God is great. Dakila ang Diyos, kaya ang kanyang gagawin ay dakila. Amen? Kaya po kanyang gagawin ay dakila. Yung nga lang, kailangan po ng new person to experience new experiences. No? To go to the new level, not next level, but new level. So, kaya po requirements po dito is, let God transform your mind. Let God transform your mind. Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, you need to read so that you can hear. Kailangan mo munang basahin para ikaw ay makausap ng Diyos. Para marinig mo ang tinig niya, basahin mo muna ang mga nasa Biblia. Mapagkatiwalaan ka muna sa nahahawakang libro na Biblia para marinig mo ang tinig ng kanyang banal na spirito upang mabago ang iyong kaisipan. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good and pleasing and perfect will. Tingnan niyo po yan. Ang kalooban ni Lord, ang gusto niyang mangyari, ang kanyang naisin ay good, pleasing, and perfect. Sabi mo nga, good, pleasing, perfect. Yan po yung will ni Lord. Kaya po hindi pwedeng human will. Hindi po pwedeng free will. Dapat po, maintindihan po natin na Lord, mas maganda ang iyong will. Ang will niyo po, perfect. Ang will po ninyo, pleasing. Ang will niyo po ay good. Ang will niyo po ay amazing. Ang kalooban po ni Lord, mas maganda. Ang kanyang plano po sa buhay ninyo, mas dakila, mas matindi. Amen. Pero, pag hindi mo in-entertain ang kanyang salita, di ka nakikinig ng preaching, for example. Hindi mo tinetake notes, so hindi mo matitake heart. So hindi mo maititake sa iyong life. Hindi mo maiti-change yung life mo accordingly sa word kasi hindi mo ma-memorize. Pag di mo ma-memorize, hindi mo ma-heartalize. Sabihin po ng memorize sa mind, heartalize sa heart. Amen? No? At pag hindi mo na-heartalize, mahirap i-verbalize. At pag di mo na-verbalize, hindi mo ma-realize. Hindi magiging totoo sa buhay mo. Hindi mo makikita na real thing pala talaga si Lord. Why? Kasi nga po, kailangan ang mind mo muna ma-change. Amen? Hindi damit, hindi perfume, hindi face lang, ano po? Amen? Hindi po kilay lang, hindi po hairdo lang ang sine-change. Kung gusto mong maging change person ka, change your mind first. Let God transform you into a new person. NLT version po yun. No, NLT version po, let God transform you into a new person. Sabi mo sa katabi mo, let God
No? Sa NLT po kasi nito, Romans 12 verse 2, let God, nandun po yung ating part. Hinahayaan mo dapat si Lord. Ano po sa Tagalog ng let God? You let God. Hinahayaan mo siya. Huwag mo siyang i-resist. Do not resist His word. Amen? No, NLT. Hindi po, hello, media team. Romans 12 verse 2 NLT. No po? Ha? Do not copy the behavior and custom of the world, but be transformed into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will. NLT na ba yan? So wag po nating kopyahin. Sabi mo sa tabi mo, do not copy. Wag po nating kopyahin. Ano po? Wag po nating gayahin ang ginagawa ng nasa mundo. Dapat maging iba ka by letting your God transform your mind. Letting God transform your mind. Ano po, pag-usapan po natin ngayon is pangpabago ng isip. Sabi mo sa tabi mo, pangpabago to ng isip. Okay, pangpabago po ito ng takbo ng kaisipan, paraan ng pag-iisip. Pagdating sa kaperahan, pagdating muna sa sarili, pagdating po sa pamilya, pagdating po sa ating pinapagawa sa atin ng Panginoon, diyan na po papasok ang trabaho, ang negosyo, na po, diyan na po papasok po ang pag-lead ng group na kagaya ni Jesus na meron siyang team of 12. Na po, diyan na po papasok yun. Pero number 1 po diyan, ikaw muna, ang isip mo muna, ang paraan ng pag-iisip mo. Kung paano mo tinitingnan ang salapi, paano mo tinitingnan ang pamilya, paano mo tinitingnan ang pag-aasawa, paano mo tinitingnan ang iyong pag-aaral, ang iyong pagka-college, ang iyong pagka-high school. No, paano mo tinitingnan ang kinabukasan. Kailangan po, handa mo yung ipabago kung paano mo tinitingnan. Sabi mo sa tabi mo, paano mo tinitingnan. Okay, hindi ko po tinatanong kung anong tingin mo. Ang tanong ko po is, paano mo yon nakikita ng ganyan. Kailangan po handa nating harapin, no? No, kung saan po nanggaling yung ating pananaw. Handa po nating harapin at isiping mabuti. Bakit ganito tayo mag-isip? Ba't ganyan ka mag-isip patungkol sa iyong sarili? Bakit nakikita mo yung sarili mo na mahina? Nakita mo yung sarili mo na kulelat? Nakita mo yung sarili mo na hindi ka leader? Nakita mo yung sarili mo na ikaw ay mahirap? No? Tanong kita bakit mo nakikita ang sarili mo na mahirap? Kagaya ng tanong ni Lord kay Adan at kay Eva, sino nagsabing kayo ay nakahubad? Ha? Kasi tinatanong ni Lord, yung unang tanong, nasan ka Adan at Eva? Pagkatapos po silang gumawa ng kasalanan. Ang sabi po ni Adan, nagtatago kami Lord. Sabi ng Panginoon, ba't kayo nagtatago? Kasi kami ay hubad. Ang sabi ng Diyos, sino ang nagsabing hubad kayo? Sino nagsabi na ikaw ay mahina? Sino nagsabi na ikaw ay walang magagawa? Sino nagsabi na ikaw ay kulelat? Na ikaw ay less? Na ikaw ay kulang? Na hindi ka kompleto? Sino nagsabi nun na ikaw ay pangit? Alam mo katabi mo, sino nagsabi nun? Kailangan po yung isip mo gamitin mo in a right way na kaya mong isipin bakit mo iniisip na ikaw ay mahina. For example, bakit mo iniisip na ikaw ay hindi makakapaglingkod ng todo kay Lord? Paano mo naisip na hindi ka magiging masagana at maayos, na hindi ka magiging mayaman, maasenso? Paano mo naisip na ang mayayaman ay pwede lang ang kayaman ay sa masasama lang, at ang isang maayos na tao ay hindi pwedeng umasenso? Saan ang galing yun? No, sino ang nagpaisip sa'yo nun? Sino ang nagpaisip sa'yo? Ano may katabi mo? Sino nagpaisip sa'yo? No? Alam niyo po kung sino nagpaisip sa inyo, kung sino yung kumausap sa iyo. Kung sino kumausap sa iyo, yun ang naglalagay ng mga kaisipan sa iyo. No? Kaya po naiisip po natin na tayo ay mahina, na tayo po ay pang dito-dito lang sa probinsya, na tayo po ay hindi pang malakasan. No? Kaya po natin naiisip na hindi ako para sa kabanalan. Hindi ako para sa simbahan. Hindi ako para sa Diyos, no? Pwedeng, yung iba pwede, pero ako hindi. Hindi ako pwedeng manguna. Hindi ako pwedeng mamuno. Hindi ako pwedeng maging leader. Hindi ako pwedeng tumodo kay Lord. Yung iba lang pwedeng tumodo kay Lord. No? Alam mo, paano mo naisip yon? Meron kang kinausap. Tanong kita mo, sino kinausap mo? No? Kasi po, kinausap ni Adan tsaka ni Eva, bago sila nagkasala, sino pong kinausap ni Eva? Ha? Yung ahas. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makipag-usap sa ahas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, yung mga hindi may pag-usap sa ahas. Do not copy the behavior and custom of the world. No? Ang ating pag-uusapan po ngayon is, greater is He that is in me. Yun po yung title ng ating pag-uusapan. Sabi mo, greater is He that is in me. Yan, ano po? 1 John chapter 4, verse 4 po yan.
No, yung talata po natin dito. 1 John chapter 4, verse 4. Basahin po natin. No? 1, 2, 3, let's read. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ye are of God, little children, and have overcome them. Because greater is He, si Lord John, that is in you, than he that is in the world. Amen? Amen. Naintindihan niyo po ba yun? Greater is He, si Jesus, na nasa iyo, than he, si Satanas, na nasa kamunduhan. Mas matindi ang nasa iyo na Jesus, kaysa sa diablo, demonyo, Satanas, na nasa mundong ito. Amen. Kaya mali yung nagtatabi-tabi po ka sa pag may patis kang naamoy. Ha? Bakit? Takot ka. Kasi wala kang Jesus. Pero kapag nakipag-ugnayan ka na kay Jesus, pinapasok mo si Jesus sa iyong buhay, kapag si Jesus ang boss mo, amen? Kapag si Jesus ang master mo, kapag naglilingkod ka kay Lord, inuuna mo siya, kapag meron kang mas matindi pa sa religion na ugnayan sa Diyos, no? Hindi ka matatakot sa nasa mundo. Sabi mo sa tabi mo, kaya ka pala takot. Ha? Tama po ba? So iba po, hindi naman takot sa amoy patis, iba takot mangarap ng malaki. Iba takot talaga na isipin na ang pamilya niya maaayos pa. Iba takot isipin na talagang may pag-asa pa sa buhay nila na mag-asawa. Iba takot talagang magmahal pa uli. Iba takot magpatawad uli for the 14th time. No? For the 27th time. Iba takot po talaga na tumodo sa Diyos. Dahil kita mo, bakit ka takot? Bakit ka takot? Bakit takot ka talaga na iwan ng kadiliman? Kasi sa dilim at least, panatag ako. No? Kasi sa dilim at least, yun na, tanggap ko na, wala nang pag-asa. Takot ka talaga na lumantad, takot ka lumakad sa liwanag, takot ka magbagong buhay. No? Kasi po, kaya po merong takot kasi nga po, hindi kilala si Lord. Pero pag alam mo si Jesus, pag kilala mo si Jesus, pag pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, hinayaan mo siya na baguhin ang takbo ng utak mo, then kaya mong sabihin, mas matindi si Jesus na sumasa akin kaysa sa mga demonyong nakapaligid sa mundong ito na nilalakaran ko. Amen? Sige po, purihin po natin ang Panginoon, ang Diyos sa dakila na buhay. Greater is He that is in me. Come on, let us declare, greater is He that is in me. Dahil ang reality is, the weak man. We are all weak. Tayo po lahat ay mahinang nilalang. Okay? Totoo po ang sinasabi ni Taguro. Ha? Lahat po tayo ay mahinang nilalang. Tanggapin mo na yan. Sabi mo sa tabi mo, mahina ka lang na nilalang. Siyempre, dahil wala kang Jesus. Kahit magaling ka sa math, kahit nakagraduate ka, may itim ka na toga, nakapagsuot ka, kahit meron kang diploma, no? Kapag wala kang Jesus, ikaw ay mahinang nilalang. Without Christ, we are weak. Without Jesus, I am weak. Yan ang totoo po. No? Romans 7 verse 18. No, sabi po ng scripture, for I know that in me, that is in my flesh, sa aking utak na hindi na bago, sabi mo flesh. Kala po natin sa flesh is katawan, pero ibig sabihin talaga ng flesh sa Bible ay utak na hindi pa nababago ng Espiritu ni Jesus. Utak na hindi pa nababago na naka-align sa Bible, yan ang flesh. Kaya mo lang ginagawa yung makalaman kasi yung takbo ng isip mo, sabi mo sa tabi mo, flesh. Ang flesh po, pag sinabi sa Bible, sa New Testament, yan po yung paraan ng kaisipan ng tao na laban kay Kristo. Nagre-resist kay Kristo. Nagre-rebelde sa kaisipan ni Jesus. Flesh po yun. Kaya ang resulta nun, galaw sa laman, puro pang laman ang gagawin. Kaya po sabi po dito ni Apostle Paul, Romans 7:18, for I know that is in me, that is in my flesh, ano po? In my thinking and in my body dwells no good thing. Dwells no good thing. Ang linaw po ng sinasabi ni Paul. Alam niyo yung sarili niya, si Apostle Paul na yan. No? Ang founder ng maraming simbahan. Nagsulat po ng 1/3 ng New Testament. Si Apostol Pablo po na hindi nag-asawa, may gift of celibacy. Si Apostle Paul po yan na nakarating po sa third heaven. No, sa kanyang visions with God. Si Apostol Pablo yan, na ang pangalan nakarating pa hanggang Candaba, Bizal, San Pablo. Ganun kasikat. Si Pablo yun. Ito po yun, Apostle Paul. Kasi sinusulatan niya po ang kanyang natayong simbahan sa Roma, kaya Romans.
Ang sabi niya, inaamin niya. Si Paul, umamin na. Kaya ako, umamin na rin ako eh. Kaya ikaw, umamin ka na din. Sabi mo sa katabi mo, mahina ka lang kung wala ka kay Jesus. Amen? Yan po, pangtanggal na po yan ng maling pagmamataas sa Diyos. Kasi po kaya hindi po natin makuha na greater is He kasi di natin matanggap na tayo po ay mahina pag wala siya. Mahina ang tao. Alam niyo po, may kwento po si Reinhard Bonnke, isa pong evangelist, patay na po ito. Kinikwento po niya, kinikwento po na isang sikat na evangelist, si Reinhard Bonnke, kaibigan po ito, ni Pastor Cesar Castellanos. Sabi po ni Reinhard Bonnke, may lumapit daw sa kanya na isang binata sa South Africa nung siya po ay nagko-conduct doon ng crusade, ng krusada. At ang sabi po ng binatang ito, hindi ako naniniwala sa Diyos mo, sa Jesus mo, sa dugo ni Jesus. Sabi niya. Bakit mo nasabi yan? Sabi ni Reinhard Bonnke sa binata na ito. Sabi ng binata po kay Reinhard Bonnke ay, dahil ako tumatanggap ako kay Jesus, 5 beses na ako niligtas ni Jesus. Ngayon, ako'y hindi ligtas. Sabi po nung binata. Bakit naman? Sabi po nung evangelist, in-interview po niya ni Reinhard Bonnke. Sabi po nung binata, kasi pag linggo, nakikinig ako ng preaching, natatouch ako ng Word of God, pinapapasok ko si Jesus sa buhay ko. Pero pagdating ng Lunes, pagbalik ko sa opisina, nakakita ko na magandang babae doon, bumabalik ako sa kamunduhan. 5 beses, sabi po nung binata na ito. 5 beses. Hindi ako naniniwala sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Hindi ako naniniwala sa kapangyarihan ng Biblia na tinuturo mo, evangelist. With all due respect, sabi po ng binata. Alam niyo po ang sagot ni Reinhard Bonnke? Sabi ni Reinhard Bonnke, hindi mo pa kasi tunay nakikilala kung sino si Jesus talaga. Hello? Hindi mo pa kasi tunay na nakikilala kung sino talaga si Jesus. Kasi ikaw at ako parehas na tao. Parehas tayong mahinang nilalang. Sabi mo sa katabi mo, parehas tayong mahinang nilalang. Nadadarang at natutokso rin. Pero pag naintindihan mo kung sino si Jesus ay malakas na nilalang. Hallelujah. Si Jesus ay malakas na nilalang. Hello? Hello, nandyan po ba kayo? Sumigaw ng malakas na amen, naniniwala ako. Sabihin mo. Ha? Si Jesus ay isang malakas na tao. Amen? Ikaw at ako, mahina tayo na tao. Nadadarang, natutokso rin. Tama po ba? Di ba? Kagaya po ng kwento po na ito, na sinasabi ko sa inyo mula sa isang binata, hindi niya lang alam talaga kung sino si Jesus, kung ano yung kapangyarihan na merong kay Jesus. Si Jesus ay malakas na tao. Ikaw ay mahina na tao. Pero pag pinapasok mo si Jesus na malakas na tao sa'yo, ikaw na mahina, hello, may tao po ba dito? Parang nakakasunod po ba kayo? Ulitin ko po yun, Ang ganda po ng build-up eh. Are you listening? Amen? Kailangan mo mag-respond. Sabi mo sa tabi mo, aha! Yan. Yeah, pwede kang mag-response ng ganyan, okay? Yes, amen. Sabi mo, yes, amen. Ikaw ay mahina na tao, pwedeng bumalik paulit-ulit sa bisyo, paulit-ulit bumalik sa kasino, paulit-ulit bumalik sa babae, sa lalaki na yan. Mahina ka sa pornografiya, sa immorality, di mo maayos. Ikaw ay mahina, tanggapin mo lang yon. The weak man. Ako ay isang mahina. Sabi mo, ako ay isang mahina. Kapag wala kay Jesus. At si Jesus ay malakas na tao. Sino dito niwala malakas si Jesus? Amen? All authority on heaven and on earth has been given to Jesus. Lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng otoridad, inilagay kay Jesus sa langit at sa lupa. Napakalakas ng Panginoong Jesus. Woo! Hallelujah! Sige po, wala pumipigil sa'yo para pumalakpakan ng para kay Lord, hindi para sa preacher. Amen? Napakalakas po ng Panginoong Jesus. Greater. He's greater. Sabi mo, He's greater. At ang Jesus na ito na malakas na tao, kapag pinapasok ng isang mahinang tao sa kanyang puso, ang mahinang tao, guess what? Ano mangyayari? Kapag ang malakas na si Jesus na tao, pinapasok mo sa iyo bilang ikaw ay isang mahina. Ano mangyayari sa iyo? Come on, ano mangyayari sa iyo? Change your mind. Sabi mo sa katabi mo, change your mind. Kaya po, sabi sa panaghoy, sa Lamentations, let the weak say, I am strong. Hallelujah. Kaya mo yan. Hallelujah. Hindi dahil kaya mo mag-isa, dahil kaya mo yan dahil nasa iyo si Jesus. Greater is He that is in me
than he that is in the world. Yes, in the world there is pornography. Yes, in the world maraming tukso. Amen? Yes, in the world maraming bisyo na nag-aalok sa'yo. Yes, sa world maraming bukas na pinto ng kalokohan. Pero mas malakas si Jesus na nasa iyo. Hindi mo na kailangan bumalik sa dating buhay. Change your mind. Yes, you are weak. Yes, you cannot do on your own. Pero pag si Jesus nasa iyo, yes, pornography, you will be victorious against pornography. You will be victorious against anumang tukso, anumang addiction, video games, drugs, anuman yan. Pag hindi pagpapatawad, galit, sama ng loob, hindi mo magawang magpatawad, mahina ka sa pagpapatawad. Pero pag pinapasok mo si Jesus na malakas na tao, ikaw na mahina sa pagpapatawad, magagawa mo magpatawad kahit hindi mo kaya pag mag-isa ka. Pero kaya mo magpatawad, kaya mo magbago, kaya mo hindian ang pita ng laman. Hallelujah. Kung ikaw lang hindi ka makakahindi sa pita ng laman, tataya ka na kagad sa weteng. Pero pag si Jesus na isip mo, pinapabago mo, no, on the spot, no, habang nangyayari, pinapabago mo yung utak mo kay Lord. Kaya ko to, bakit? Nasa akin si Jesus. Pinabago ko yung utak ko, hindi ako talunan, hindi ako mahina, hindi ako kawawa. Dati talunan ka sa katamaran. Huwag kang gagalaw, huwag kang kikilos. The lazy will have a life that never easy. Sabi sa Proverbs, the lazy will never have a life that is easy. So yung laziness po, it is a sin. Kasama po yan sa 7 worst sins sa Proverbs. Slothful, tamad. So tinatalo ka lagi ng katamaran. Kaya hindi ka nakakapag, ang dami mong idea, ang dami mong plano, pero wala kang magawa. Kasi nga, mahina ka sa pagkilos. Mahina ka sa pagsusumikap. Mahina ka sa paggalaw. Pero kapag naisip mo, si Jesus na strong man, si Jesus na malakas na tao, hahayaan ko makapasok sa sistema ko, sa utak ko. So kahit hindi ko kaya kung ako lang, ngayon maniniwala ako na may mangyayari sa araw na ito. Merong 24 oras, 16 na oras gising ako. Amen? Yung iba talagang 10 oras lang gising, ang haba ng tulog. Di ba? Pero hindi ka na ganun ngayon. Amen? Bakit? Kasi yung kasipagan ni Kristo Jesus, kaya siya malakas, kaya niyang gumalaw, kaya niyang kumilos, kaya niyang magtrabaho. Si Jesus yun pinapasok mo yung Jesus na yun sa'yo. Kaya ngayon, alam mo, ikaw ay may gagawing maganda. At habang may ginagawa ka, day after day, no, Lunes, Martes, Miyerkules, hindi ka natamad, hindi ka nakatiwangwang, hindi ka na naghihintay ng ano ang hapunan, ano tanghalian nanay, anong merienda nanay, hindi ka puro ganun. Kumilos ka, ginamit mo yung isip mo, gumalaw ka, may ginagawa ka, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, makakakita ka ng breakthrough sa financial mo. You will experience a breakthrough in your finances. Come on, palakpakan mo si Lord kung nag-guess po yung simpleng bagay po na yan. Actually, that is the simple point na pangalawang bagay, the greater one enters. Ano yung una? The weak man. Ang mahinang ako. Sabi mo, ang mahinang ako kung wala si Kristo. Kahit may diploma ka, kahit may kakilala kang mayaman, mataas na opisyal sa gobyerno, may kamag-anak ka nasa abroad, mahina ka pa din kung wala kang Kristo. Mabait ka, matulungin ka, gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa pwede mo matulungan, pero kung wala kang Kristo, mahina ka pa din. May religion ka, very religious ka, linggo-linggo ka na sa simbahan, tuwing Lunes, sa simbahan ka, pag pumunta ka sa simbahan, paluhod, wow! Religious ka, pero kung wala kang Kristo, mahina kang nilalang. That's number 1. The number 2 is the greater one enters. Greater is He that is in you. Let Him enter. Sabi mo sa katabi mo, let Him enter. Hayaan mo na pumasok siya sa isip mo. Ibig sabihin nun, yung luma mong paraan ng pag-iisip, papalitan mo kay Lord. Kung naisip mo, hindi mo kaya, this time kaya ko na, hindi dahil sa kaya ko, kundi may Kristo na kasi na nandito sa loob ko eh. Powerful, almighty, all authority, Alpha and Omega, the Lion of Judah, the Lamb that was slain, the power, amen. Sabi mo, the power is in me, Jesus. Amen. The blood of Jesus cleanses you. Kaya pwedeng makapasok si Jesus kasi in-apply mo yung sabon, yung dugo na naglilinis. Parang sabon po na naglilinis po sa atin. The blood of Jesus cleanses you. Kaya po kanyang banal na spirito, same spirit po ni Jesus ang pumapasok sa iyo permanently. Nagte-take residence in you.
Kaya nga ang tawag sa'yo, you are the temple. Ikaw na ang templo ng banal na spirito, hindi ang building na ito. Ikaw na ang templo, ikaw at ako. Kapag ka nagpalinis ka sa blood ni Jesus, you apply the blood of Jesus. You declare the blood of Jesus. You think in line sa kung ano yung finished work ng blood ni Jesus. You think accordingly, in line. Okay? You are in harmony po sa ginawa, tinapos na ginawa ng dugo ni Kristo. The blood of Jesus cleanses you. The blood of Jesus, amen? No, redeem me from the power of the enemy. Ang dugo ni Kristo ang tumubos sa akin sa sanglaan ni Satanas ng demonyo, amen? Ang dugo ni Kristo ang tumubos sa akin mula sa kadiliman, ngayon ako'y nasa liwanag sa karianan ni Jesus, amen? Ang dugo ni Kristo ang nagpatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa paglakad ko kasama ang kapwa ko Kristiyano believer, no, ang dugo ni Kristo ang patuloy na lumilinis pa sa akin ng tuloy-tuloy. Amen? Ang dugo ni Kristo talaga ang naghihiwalay, nagse-set apart, nagbubukod sa akin sa maruming mundong ito. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Ang kanyang banal na dugo, the blood of Jesus. Kaya po pwedeng manahan, pwedeng magstay sa iyo ang kapangyarihan si Jesus, pwedeng pumasok sa iyo si Jesus kasi nga nilinis ka na ng kanyang dugo. Kaya ang Espiritu ni Jesus, ang banal na Espiritu, narito yun sa mundo. Narito yun sa earth. Si Jesus ang Ama nasa langit. Yan po nakalagay sa New Testament. Pero ang banal na Espiritu po, narito sumasa atin. Narito mismo sa lugar na ito, nag-iintay lang sa bukas na puso, susuko na sa Diyos, aamin na mahina, aamin na makasalanan, aamin na walang kinabukasan pag wala sang Jesus. Amen. Amen. Kumakatok ang Diyos sa iyong pintuan na iyong puso. Pahayag chapter 3, buksan mo ang puso mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Holy Spirit. Kaya pag pumasok ang banal na Espiritu sa iyo, ni Jesus, banal na Espiritu ng Ama na sumasa iyo, papasok yan. Ikaw na ang magiging templo. Ikaw ang kanyang magiging tahanan. No? Ikaw ang kanyang magiging residential address dito sa lupa. Nasa ng Espiritu ni Jesus, dapat naka-address sa'yo. Kasi ikaw ang kanyang templo. 1 Corinthians ho yan, 6 verse 19. Sabi po doon, do you not know that you are the temple of God? Sabi mo sa tabi mo, hello, temple of God. Gusto mo mahawakan ng templo ng Diyos? Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Templo yan ng banal na Espiritu. Templo yan ng Diyos na banal. Amen? And that Spirit of God dwells in you. Do you not know? Sabi mo sa katabi mo, you must know. Sabi ni Paul, there is power in knowing. No? Proverbs 24 verse 5, those who know their God will increase in strength. Those who know their God. Kaya sabi ni Paul, dapat alam mo Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo yan. Hindi mo kailangan ng backer na nasa government. Hindi mo kailangan ng backer na kamag-anak na nasa ibang bansa na may kaya. Ang kailangan mo talaga is ang power mula kay Jesus sa kanyang banal na Espiritu kung gusto mong mamayagpag ang buhay mo dito sa mundong ito. Amen? You must know. No, ito po yung Proverbs. A wise man is strong. Yes, a man of knowledge. A man who knows God. Sabi nga ni Ernie Baron. Naabutan niyo ba si Ernie Baron? Sabi ka tayo mo, naabutan mo ba si Ernie Baron? Trentahin na yan, amen. Di ba? Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Pero sabi ni Pastor Jam, knowledge of God is super power. Woo! Hallelujah! Amen! Nakuha mo ba yan? Ha? Sabi ni Ernie Baron kasi kung nung buhay pa, di ba? No? Wala pang Kuya Kim noon, amen? No? Wala pang Mang Tani noon, amen? No? Ernie Baron pa lang, sabi niya, knowledge is power. No, pero ito naman po sabi ko sa inyo, knowledge of God is super power. Woo! Hallelujah! Super power, super power. Ha? Kaya yung mga walang knowledge of God, walang super power, ang ginagawa po, nakaw power, kickback power, corruption power, pagsisinungaling power, sa kadiliman power, power of darkness, yun ang ginagamit po nila. Pero pagkakilala mo si Lord, you know your God. Kaya po sabi ni Paul, no, going back 1 Corinthians 6:19, kailangan alam mo Di mo ba alam? Ang Holy Spirit, the power of God, the power of Jesus, the Holy Spirit, sabi mo, the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po, ang kapangyarihan. And that's point number 3, the resurrection power. The resurrection power. Gaano po makapangyarihan ang Spirit ni Jesus na pag pinapasok mo sa iyo talaga,
Resurrection talaga. Sabi mo, resurrection. Hindi po apelido lang yan, si Aling Resurrection. Hindi ho. Sabi ng resurrection, muling pagbangon, muling pagbuhay. No? Ibig sabihin po ng resurrection, mula sa hukay, bumangon ka. At paglabas mo sa hukay, hindi ka zombie. Amen? Imagine niyo po sa mga pelikula, may bumabangon mula sa hukay. Ano yung bumabangon mula sa hukay? Monster. Hindi ka monster. Sabi mo sa mo, hindi ka monster. Paglabas mo sa hukay, ano ka? New creation ka. Ano ka? Paglabas mo sa hukay with Jesus, new creation. Bagong nilalang. The old has gone, the new has come. Yan ang resurrection power. Hallelujah. So yan po ay nasa Holy Spirit. Kaya dapat alam mo eh. No? Yung sabi ni Paul, dapat alam mo, ang banal na Espiritu nananahan sa'yo. No? Ikaw ang tahanan niya. Sabi ng Holy Spirit, ikaw ang tahanan ko. Di ba? Ikaw ang tahanan ko eh. Alam mo ba yon? Ha? Tanong kitabi mo, alam mo ba yon, tahanan ka ng banal na Espiritu Santo? At ano po bang banal na Espiritu Santo na ito? Point number 3, that is the resurrection power. The same power that overcame the grave lives in you. The same power. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay yun ang sumasayo, namumuhay sa'yo. Matindi ka talaga. Greater is He that is in you talaga. Greater is Jesus that is in you talaga. Bakit? Spirit ni Jesus yan. Spirit ni Jesus yan. Hallelujah. Amen? Si Jesus po, nung siya po ay nasa hukay, si Jesus po ay Diyos na 100%. Si Jesus po ay tao na 100%. Hindi lang po, ang power po na ito, gaano katindi. Ang power na ito ng Holy Spirit, hindi lang bumubuhay ng tao. Yung bumuhay ng tao, yun ang power ng Holy Spirit, matindi na yun. Tama ba? Palakpakan po natin at purihin at i-recognize po natin. Totoo yun. Come on? Amen? Pero pakinggan niyo po ito. Hindi lang po tao ang binuhay ng power na to. Ang binuhay ng power na ito ay isang Diyos na namatay. Ay, hallelujah. Naintindihan niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Hello? Gaano ka-powerful yung power na yon na hindi lang tao ang binuhay nun mula kamatayan. Ang binuhay nun mula kamatayan ay isang Diyos na namatay para sa kasalanan ng mga tao. Yun ang binuhay ng kapangyarihan na yon. At ang sabi po ng Romans 8 verse 11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Hallelujah. Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord. Sana po ma-receive ng inyong mga anak ang power to live victoriously against pornography, against addiction, against lust, against unforgiveness, against hatred. Lord, tulungan niyo po ako na maintindihan nila. Romans 8 verse 11, tingnan niyo po. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Hallelujah. Ano yung sabi mo na hindi ko kaya yung last? Hindi ko, kasi nga hindi ka nagpaparenew ng mind. Expired yung mind mo, hindi naka-renew. Ang magre-renew lang ng mind mo is the preaching of the Word, the study of the Word, the presence of the Holy Spirit, the spoken word, rhema word of the Holy Spirit over you. Yun ang kailangan mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Spirit of God who raised, this is mind-blowing. Mind-blowing yan. No? The same power that raised Jesus from the dead. So ano yung sabi mo na hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang mag-move on, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Nung pinanganak ka, nandun siya. Kasi hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Diba? Hindi ko kayang tumodo kay Lord. Hindi ko kayang ibigay lahat sa Panginoon. Hindi ko kayang maglingkod sa Panginoon kagaya ng ginagawa ng iba dyan sa church. Kaya mo yon. Bakit? Hindi dahil sa kaya mo kasi yung kapangyarihan na naki Jesus at pinapasok mo si Jesus. Pinapasok mo ba si Jesus? Yan ang tanong, pinapasok mo ba ang Panginoong Jesus? Kasi kung di mo pa siya pinapapasok, paulit-ulit ka lang sa kasalanan. Linggo magko-confess ka, linggo luluhod ka, linggo magpapapray ka. Sa group ninyo nagko-confess ka, umiiyak ka, Thursday night, Friday night, Saturday. Pero pagdating ng Lunes, mag-isa ka, Martes, mag-isa ka, balik ka sa pornography. Balik ka sa pangliligaw, may asawa ka na, naliligaw ka pa. May asawa ka na, heartbroken ka sa girlfriend mo. Hello? Di ba? Mahilig ka pa rin sa green jokes. No? Mahilig ka pa rin sa white lies. White lies naman eh. Di ba?
No? Alam mo, talunan ka. Alam mo, defeated ka. Alam mo yung dahilan kung ba't di ka umuusad. Talo ka lagi sa katamaran. Talo ka lagi sa higaan. Lagi ka nasa higaan. Lagi ka pinapahiga ng higaan. Laging gusto natin shortcut, minimalist, maliit lang na performance, malaking income gusto natin. Konting sipag may gagawin para malaki sweldo, saka nakakita ng ganong kaisipan. Papalitan mo yung utak mo kay Lord. Amen? No? So in life po natin paulit-ulit kasi nga po hindi natin naintindihan who Jesus is. Jesus is power. At sinabi na ni Lord, greater is He that is in you. It's me. Jesus, sabi niya, that is in you. Kaya hindi mo kailangan matakot sa mga tao, sa demonyo, sa spirito, sa sistema ng mundo. Hindi mo kailangan matakot doon. Bakit? Greater is me that is in you, sabi ni Jesus sa'yo. Greater is Jesus that is in me. Amen. Pero I must let Jesus enter my life. I apply the blood of Jesus. I believe what happened on the cross 2,000 years ago. Amen? Naniniwala ako sa kung ano nangyari sa krus na yon. Nakinikwento lang nila. Naniniwala ako sa kwento nila na 2,000 years ago si Kristo nga namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Yung mga kasalanan ko dinala niya, yung kanyang katawan, 7 lugar doon, lumabas ang dugo, binuhos lahat ng kanyang dugo. Bakit? Para malinis ako. Para pag malinis ako, ang banal na Espiritu Santo, pwede nang bumalik, manahan sa akin. Kasi pag nanahan sa akin ang banal na Espiritu, same power that raised Jesus from the dead will start to live, reside, stay, dwell in me. Hallelujah. Amen? So nasa akin yung kaya ko magpatawad, kaya ko magpasensya. Kaya kong magmahal, kaya kong asikasuhin kahit walang paki sa akin. Amen? Amen? Kaya kong magpaulit-ulit talaga na tumulong sa tao. Kaya kong magbigay kahit walang-wala ako. Kaya kong magsakripisyo para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya kong ayusin ang buhay ko. Kaya kong umalain sa Bible. Hindi mo kayang umalain sa Bible kahit isa lang kung wala si Jesus sa puso mo. Totoo yun. Ang daming utos sa Bible, ang hirap. Kaya ka nahihirapan, wala ka pang power. Brown out pa sa inyo. Walang power. Pero pag may Jesus ka talaga naiintindihan kung sino siya, amen? The same power that raised Jesus from the dead, yun ang aking nire-receive. Nung pinapasok ko si Jesus, then alam ko po, my life will be victorious. I will live a glorious life for the glory of Jesus. The Holy Spirit, hindi po siya occasional na bisita. Hindi po siya sa pag may okasyon lang pumupunta. Mali po yung naiintindihan natin sa ating kultura. Pag mahal na araw lang, doon lang may banal na linggo. Pag mahal na araw, once a year, mayroon po tinatawag na Holy Week. In English ko lang. Doon ka lang nagiging holy. Yung iba hindi pa nga, doon pa umiinom. Nasabi ko lang ho sa inyo ito, di ba? Di ba? Pero hindi po totoo yun. Nag-iis po ba ninyo? Kasi inisip natin ang Holy Spirit, okasyonal lang eh. Holy ka kapag Christmas. Holy ka kapag Holy Week. Hindi po totoo yun. Ang Holy Spirit po, hindi po punta sa'yo pag may okasyon lang. Ang gusto ng Holy Spirit, permanenteng mananahan sa'yo. Kasi gusto niya, permanente kang nananagumpay. Permanente ka ng malaya. Whom the Son sets free is free indeed. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Sabi mo, freedom. Malaya ka sa homosexuality. Malaya ka na sa kalituhan ng iyong gender. Amen? Bakit po? Takot ka talaga magpakatotoo. Takot ka talaga lumakad sa sinabi ng Biblia na ikaw, lalaki ka. Sabi ng Bible, obvious naman, tinan mo yung katawan mo. Amen? Pero hindi mo pa rin yun matanggap. Hindi mo pa rin makaya yun. Takot ka pa rin. Kasi nga, wala pang power. Pero pag dumating ang power sa brownout na bahay, lahat ng magagandang appliances biglang aandar. Parang sa buhay mo. Lahat na hindi umaandar, biglang aandar pagdating ng power mula kay Lord. Woo! Hallelujah! Amen? Let us close. Tumayo po tayo lahat. Every failure na sinasabi mo, I cannot, pwede mo lang sabihin ng matagumpay, kaya ng Diyos. Sabi mo, kaya ni Jesus. Come on, declare mo yan, kaya ni Jesus. At nasan si Jesus? Nasa akin. Sabi mo, kaya ni Jesus. Nasan si Jesus? Nasa akin. So this is the same mighty power that raised Christ from the dead. Hindi lang po tao ang muling nabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan na to. Baging ang Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao, nilagyan ng lahat ng kasalanan ng lahat ng tao mula past,
present, future, AD, and BC. Lahat ng tao, hindi lang 8 billion people yan, plus po yung mga taong patay na, lahat ng kasalanan po nila, nilagay nila dito kay Jesus. Kaya po si Jesus ay namatay. Diyos, anak namatay. Pero that power, the Holy Spirit, hallelujah, that resurrection power, yun ang bumuhay kay Jesus Christ mula sa kamatayan. At nasa na ngayon ang power na yun? Hindi yun bumalik sa heaven. Yung power na yun na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, hindi bumalik sa heaven. Nandito yun sa earth. At somehow, nandun yun sa isang anak ng Diyos na pinapasok si Kristo sa puso niya, sa buhay niya, sa utak niya, sa mentality niya, sa principles niya. Pinapasok niya ang power na to. Kaya siya ay, alam niya, greater is Jesus that is in Him than the evil spirits that is in the world. Di mo kailangan ma-pressure sa stress ng mundo. Di mo kailangan ma-pressure sa expectation ng mga taong nakapaligid sa'yo. Amen? Di mo kailangan ma-stress sa mga bilihin. Why? Di mo kailangan ma-stress sa pagtaas ng oil. Why? Kasi greater is Jesus that is in you than he that is in the world. Than the evil things, than the evil spirit that is in the world. What's our response? Pang-apat na bagay is, wait on God. Going back sa unang verse. Wait on God. Kung nanghihina ka, you wait. You wait upon the Lord. Isaiah 40 verse 31. Sabi nasa po natin kanina, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung mga nagwe-wait upon the Lord. Sabi po sa Amplified, actually yung Amplified version, ay King James din yun, nilagyan lang po ng mga iba pang explanation. Sabi po doon, but those, Amplified na po ito, but those who wait up for the Lord. Paano po mag-wait kay Lord? Expect. Mag-expect ka kay Lord. Ibig sabihin ng wait, may iniintay ka. At iniintay mo si Lord. Pwede ba mula ngayon, iniintay mo yung galaw ni Lord? Iniintay ko yung galaw ni Lord sa pag-aaral ko. Kung di ako this year mag-aaral, okay lang. Okay na ako doon. Kasi hindi ko schedule. Schedule ni Lord. I wait upon the Lord. Amen? Magkaka-four wheels ka. Yun nga lang, you wait upon the Lord. Huwag kang magpamilit, magka-four wheels para patunayan sa mga kamag-anak mo, hindi ka naman tanggap na may kaya ka na. Okay? Hello, are you here? You wait upon the Lord. Kailan ka magkakasasakyan? I wait upon the Lord. Kay Lord ako nag-e-expect. Kay Lord ako nakatanghod. Sabihin po nakatitig. Kay Lord ako nakatanghod, nakatitig, nakatingin. Look for and hope in Him. Pagka pala tumingin ka kay Lord, sabi mo sa tabi mo, kay Lord ka tumingin. Naalala ko yung palengke sa Baliwag, bago po mag-pandemic. Meron dun lagi, dito kayo tumingin, dito kayo tumingin. Di ba naka-record lang dun sa, sa nabibili sa CDR King na speaker na, hello, dito kayo tumingin, dito kayo tumingin. Anytime ko pumunta sa BMG sa Baliwag, may ganun dati, bago pandemic. Nawala lang po nag-pandemic, saka nung nirenovate. Hello, sabi mo sa tabi mo, hello. Kay Jesus ka tumingin. Sige, sabi mo sa katabi mo, nakakalimot siya, tumitingin yan sa katabi. Eh, alam naman yung katabi niya, kagaya rin niya, imperfect. Amen? Amen. Diba? Hello, kay Jesus ka tumingin. Look for, abangan mo si Lord. Abangan mo yung bibigay ni Lord sa'yo na love life. Huwag kang magpa-peer pressure. Huwag kang magpa-pressure sa social media. Huwag kang magpa-pressure sa mga influencers na napapanood natin. They are there. Nandun na yan. Huwag kang magpa-pressure. No? You have your own race. Meron ka sariling liga na si Lord lang ang gusto mong i-please. You have your own race. Amen? Amen. May sarili kang karera. Kaya nga pag ikaw din medyo umabante, huwag ka rin maging mayabang. Bakit? You have your own race. Just focus on Jesus. Wait upon the Lord. Ang naghihintay kay Lord, itong ganda, will gain new strength. Amen. Amen. Will gain new strength. Sabi mo nga, new strength. If you want a new season, it will demand a new strength. Amen. If you want a new season, it will demand a new strength. So wait upon the Lord.
They will renew their power. Sabi mo sa katabi mo, renew your power. Nire-renew yung power, di ba? They will lift up their wings. Di ba? Ang mangyayari po dyan, sila po ay lilipad. Lahat na naghihintay kay Lord, lalakas. Sila ay makakalipad. Pero hindi naman lagi lumilipad. One day, yung paglipad mo, tatakbo ka na lang. Pero pag tumakbo ka, hindi ka mapapagod. You will not become weary. Amen? Pero at the end, hindi rin po takbo. Hindi naman gusto ni Lord lumilipad ka, hala ka naman pakpak. Hindi rin nakadesign na tumakbo ka ng tumakbo. Ano design mo? Lumakad. Kalahati ng katawan mo, paa. Tama? Di ba? 50% ng body mo, paa. Napansin mo para saan yan? Obvious. Para lumakad sa tabi ng Diyos. Ibig sabihin ng lakad, every single day. Hindi occasional. Sasamahan ka ni Lord. Wait upon the Lord. Hintayin natin ng Diyos. Financial, sa love life, sa diploma, sa family, sa mga plans sa buhay. Sabi ni Lord, I know the plans I have for you. Hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong plan, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, I know the plans I have for you. Wait upon me. Hintayin mo ako, huwag kang nagmamadali, di ba? Habang naghintay ka, you worship. You work like how you worship. You live like how you worship. You walk like how you worship. You worship. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero yan po yan, sana po makita natin sa ating response. Papasukin natin si Lord. Let God enter. Surrender. Yan ang sikreto ng Christian life. Knowing the power. If you don't know the power, you will live defeated life. You will be in the cycle of failure. Paulit-ulit. Paulit-ulit na magkakamali. Kasi di nababago yung isip. Kailangan mabago yung isip mo. You need have a new mindset from Jesus. The mindset of Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo ngayon, I can do all things through Christ who strengthens me. Actually, verse po yan, no? I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang mentality. Lahat ng bagay na tama, lahat ng bagay na matino, lahat ng bagay na matuwid, lahat ng bagay na mahirap pero yun ang tama, I can do all things. I can do that through Christ. I can do that. I can read the Bible kahit mahirap. I-testing mo yung power, magbasa ka ng Bible na dati di mo ginagawa araw-araw. Doon mo makita, pinapalakas ka ni Jesus. Amen? Magpatawad ka ng walang humpay. Magpatawad ka ng walang limit. Tingnan mo, empower. Doon mo mararamdaman, totoo may power. Totoo may power. Amen? Amen? Yung lugar kung saan ka nagpo-porn, huwag ka na pupunta doon. Amen? Amen? Di ko kaya. Kaya mo yan. Bakit? Doon mo matetesting, you have Jesus, you have the power. Amen. Amen? Tamad ka, di ba? Lagi kang talo sa katamaran. Gawin mo yung mahirap. Gawin mo talaga, kahit paulit-ulit. No? Paulit-ulit yan. Gawin mo yung dapat mong gawin. Kumilos ka, gumalaw ka, may gagawin ka. Hindi pwedeng wala kang tatrabahuin. Magugulat ka, sa araw na yon, the Lord will let you experience yung power. May power para maging masipag. Kasi lahat ng lazy, ang life nila will never be easy. Remember that. Principle ng Bible. Amen? Di ko kaya magpigil ng bibig. Ikaw lang kasi mag-isa. Pero pag iniisip mo, Lord, pipigilan ko to. Eto na, gusto ko nang murahin. Gusto ko nang murahin. Hello? Pero sabi mo, Lord, I can do all things through you, through Jesus Christ, who strengthens me. Amen? Doon marirealize, napigilan ko No? Alas 7 pa lang na umaga. Alas 8, ito na naman, nangaasar na naman. Pero nagawa mo uli, alas 8. Alas 8:30 ng asar uli. Yan. Unti-unti nagbabago ka. Unti-unti, bakit? Nagkakaroon ng bunga yung utak mo na nabago. Dati ang isip mo, hindi ko kaya. Hindi ako ganun. Hindi ako yun. Sino nagsabing hindi ka ganun? Alam ko ito, totoo. Di man kita kilala, pero alam ko ito. Ikaw ay kahawig ni Jesus. Dahil ginawa ka mula sa larawan ni Jesus. Di man kita kilala personal, pero kilala ko kung sino tatay mo. Ang tatay mo ay ang tatay ni Jesus.
Amen. Ang Diyos Ama, di ba, ang iyong Ama? Amen. At ang iyong Ama ay banal. Kaya hindi totoo na di mo kayang maging tunay na banal. Hindi totoo na hanggang banal na aso ka lang. Kaya mo maging totoong banal sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bakit? Kasi I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Kaya kong ngumiti sa gitna ng bagyo. I can smile in the storm until He take me home. Amen? Smile. Smile by faith. Di mo kailangan ng mga answered prayer para mag-smile. Amen. Di mo kailangan ng answered prayer para tumodo na magpuri, sumamba, kumanta, sumayaw, umawit, maglingkod ng todo. Di mo kailangan ng answered prayer. Sino dito alam mo yon? Hindi ko kailangan ng answered prayer. Si Jesus pa lang, grabe na. Si Jesus pa lang, kompleto na. Si Jesus pa lang, solid na ako eh. Si Jesus. Let us bow our head. Lord, enter my life. Let your blood cleanse me. Let your blood cleanse me, Lord. I am clean because of the blood. Ako'y nagiging malinis dahil sa dugo ni Jesus. Come on, ngayon po sa oras na ito, palitan mo yung utak mo. Kung nakikita mo marumi ka, may pwedeng maglinis sa'yo ng talagang napakalinis na paglilinis. Dugo ni Jesus. Let the blood of Jesus cleanse you. Sa oras po na ito. Itigil mo na ang pagsusumikap mo sa sarili mo. Itigil mo na ang pagpapursige mo sa sarili mo lang na lakas. Itigil mo nang isipin na kaya mo lang na mag-isa. The power belongs to the Spirit of Jesus. The power belongs to the Spirit of Jesus. Declare mo ngayon, greater is He that is in me. Thank you, Jesus. Lord, you are my King. Ikaw ang aking hari. Ikaw ang maghari. Ikaw ang masunod. Gagawin ko yung dapat kong gawin, Lord, sa natural. Magbasa ng Bible, umawit, sumamba, magpuri, manalangin, sumama sa mga kapwa ko, mananampalataya. Gagawin ko yung mga nasa natural. And Lord, alam ko gagawin mo lahat ng nasa supernatural. Miracle, favor, breakthrough, healing, signs, and wonders, and breakthroughs, blessing, and fruitfulness, and multitudes. Windows of heaven opening. Vats overflowing. Vats overflowing. Come on, sa oras po na ito. That is supernatural. That is the work of Jesus. That is the part of God. Pero yung part mo, gagawin mo. Yung part ko, Lord, gagawin ko, magbasa ng Bible. Pumunta, Lord God, sa group ko, Lord, with the disciple. Manalangin, sumamba, magpuri. Magpigil, umayon sa banal na spirito. Magpigil sa sarili, magmahal. Umunawa, maging mabuting tao. Maging mahaba ang pasensya. Maging laging masaya, maligaya sa'yo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lord, yan po yung aking part. Gagawin ko po yan. Sige po, sa oras po na ito. Lord, maghari ka. Lord, pumasok ka sa buhay ko. Lord, I have the power. Come on, receive the power. Tanggapin mo ang kapangyarihan. Tanggapin mo yung power sa oras na ito. Tanggapin mo si Jesus. He has the authority. He has the power. Jesus is Almighty. Siya ay makapangyarihan. At siya yung pinapapasok mo ngayon sa buhay mo. Tanggapin mo. Tanggapin mo ngayon sa puso mo. Gawin mong, hayaan mo maging tahanan ka ng kanyang banal na Espiritu Santo. Sige po, sa oras na ito. Panginoon, tinatanggap kita. Sabihin mo yan ngayon sa Panginoon ng buong puso, ng buong isip na nababago. Panginoon, Lord, Ikaw ay makapangyarihan. Pinagahari kita ngayon sa buhay ko. Ikaw na makapangyarihang hari. Ikaw ang masunod sa aking buhay. You know the plans that you have. You have a plan for my life. Good, pleasing, and perfect will. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, pasalamatan mo, Panginoon. Kung alam mo, you have Jesus. Kung alam mo, you have the power. Kung alam mo, you have the Almighty.
inside of you. Kung alam mo, ikaw ay tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos na napakamakapangyarihan. Sige po, magpasalamat ka. Panginoon, salamat. Panginoon, pinupuri kita. Panginoon, ikaw ay dakila. Ikaw ay niluluwalhati ko, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Sige po, pasalamatan mo, Panginoon. Purihin mo ang Diyos. Greater is He. Greater is Jesus. God is great. God is great. Jesus, you are so amazing. Ikaw ay dakilang Diyos. You are a great God. You are a great God. You are a great God. Is our God. Sing with me. Sing with me. How great. You are a great God. And you live in me. You live in me. You live in me, Lord. Lord, you live in me. Panginoon, namumuhay ka sa loob ko. Panginoon, ako ang iyong tahanan. The great God lives in me. Come on, let's worship the Lord.